Good morning! We are here at Fagioli. Tama ang pag-pronounce ko? Fagioli? Fagioli? No, Italian. And with me today are the beauties of the MLAFAR project team. The beauties and the gentlemen. The beauties and the beasts. Okay? Introduce natin sila isa-isa. Ang seryoso mo? The beauties and the beasts nga. Ano ka? Kikay. The Kikay? Ha? Ito yon. Ito yung the Kikay. Bea. The Kikay. Oo. And then, Lindon, the... Huwag na natin sabihin. Alam ko anong sasabihin ni Trixie. MC? Ano MC? Both like the beauty and the beast. both beauty and beast. And Doc Alexis, the veterinarian. Kasi may beast tayo eh. Kailangan natin ng vet. Baka tayo marabis. Okay, nandito tayo sa Fagioli. Ano pag-uusapan natin ngayon? Sige nga. Nag-enjoy sila. What do we have? Panini, tuna panini, beef panini, Sicily, pasta, and puttanesca. O, diba? Ano masasabi mo sa pagkain din doon? Masarap, ma'am. Basta din. Hindi ikaw ang ano. Dapat tinatanong kasi lahat sa'yo masarap. Diba? Ito, ma'am. O, ito si Kikay. Kikay, ano masasabi mo sa food? Oh, may culinary, may culinary tongue. Ano masasabi mo? What can you say about the food in Fagioli? Okay naman. Pag libre kasi mas lalo masarap. Ayan. Tingnan mo naman si Doki. Busy kasi si Doki. The department chair siya eh. Gusto ko silang itanong kasi these are actually very young researchers. No? They are growing their careers. No? O ano mga backgrounds niyo muna in terms of education? O Kathleen, ikaw? I am a graduate of BS Biology. Major in microbiology. And actually, this is my, aside from my thesis, this is my first thesis First research. real work. Oh, yes. Research. And under research. So, Yan. Fresh. Fresh? Yes, Okay. fresh. Kasi ang topic natin ngayon is the budding AMR warriors. O, diba? Education, Oo. graduate, MS in... MS in microbiology, and Ayan. my thesis was the antibiotic producing Streptomyces. Oh. Alam, ma'am? Alam ko. Diba? Pero na-remind ako ulit. Yeah, and May na-discover ka na bagong antibiotic? species, Species lang. New species. Never before reported? probable. Oh. Probable lang. So, nakarakterize na fully? PhD naman. Okay. I'm from the mountains. I'm, a graduate Oh, tingnan nyo. Lamig na lamig siya. Sa Jensen. from UP, Mindanao. And General Bio. General Bio. Pero, ang experience mo sa research ay in the area of? In the area of, human-wildlife conflict. Actually, mali yung conflict, ma'am. Mali yung term na conflict. Dapat lang po. Interface. Interaction po. Human-wildlife interaction. Kasi yung wildlife, as is naman sila, yung tao lang talaga yung yung Totoo. So, walang conflict doon kasi hindi naman lumalaban yung wildlife sa people. Yung my thesis po is on birds and how people perceive them. And Uy, by the way, teka muna. Yung thesis ni Lindon, best thesis Animal yon Bio. in Animal Bio sa UP Mindanao, batch 2023. At ako ang isa sa mga judge. Tama ba? yes, ma'am. Oo. And judge. Hindi ko nga, nung nag-interview siya, hindi ko alam na siya yon. Ako yun. Oo, hindi ko alam na siya yon until binanggit niya. So, ay, oo nga pala. Yes, ma'am. Oo, yan. Takurong may baras birds sanctuary. So doon, ma'am, yung mga white na egrets po. Yung makita sa mga Yes, sa mga fields.
Are they considered a pest To some sa rice farmers, fields? Kasi may kinakain nilang grains. Hindi ma'am, ano sila po, insects po ang kinakain nila. Kasi ma'am, yung mga maliliit na mga tubo ng rice, naapakan po nila. So para sa iba, parang pest po siya. Yun yung findings ko po sa thesis. Pero Wow. some farmers naman po, they consider them as parang... Good. Opo, kasi if may nakikita daw silang mga birds sa field, ibig sabihin, kulang daw yung kanilang application ng insecticide. So, kailangan daw nila Patay. Indicator? parang indicators. Uy, daw magandang sila. pag-aralan yan. Diba? Kasi fungicide resistance ako application. Oo, magandang pag-aralan yan if it really has scientific basis, no? Tapos yung ibang din, ma'am, Oo. yung ibang mga interview ko na people, akala nila kumakain ng grains yung birds na yung mga white. Pero yung insects, yung iba pinapatay nila. Ay, Yung iba na po, ma'am, may mga iba na ginagawang pulutan. yike! Opo. Baka may kung ano-anong dalang sakit, di ba? Actually, Oo. may mga reported cases na sila ng avian na Sa mga egrets. Pero sa egrets wala pa, ma'am. So, sooner or later, ilang lang. Ma'am, may something doon sa ano. Sure! Ito ang totoong expert. Yan. Sige daw, Doki. Sa amin naman po sa animal production sector or Okay. sa animal science, gusto namin na merong ganun kasi Merong birds. merong yung egret or I think the common Sa term, farms. Tulabo. Tulabo. Oo. kasi they eat the external parasites po or say kalabaw. Yes. Diba ang kalabaw at saka egret parating magkasama? Oo. Sa MSU ngayon, meron pa rin mga egret. So, May egrets tayo doon sa likod. Dalawa. Doki, kailan mo kami itutour doon sa iyong kingdom? Hindi, honest, gusto ko talaga makita. meron na kami dalawang kalabaw, dalawa ng kabayo kasi nanganak sa Uy, ang galing! mga 20 heads of cattle. Sige na, dali mo kami doon. Tipo. Mag-schedule tayo ng ano. Kung hindi nyo po, sa mga viewers natin, Doki, gaano ba kalaki ang MSU? Ilang hectares? 60? Hindi, 100 plus. Sorry. My bad. 100 plus hectares. And how much, ilang percent ang pasture land? Kasi land grant yan eh. Di ba? We have to maintain a certain percent na as pasture land, di ba? Tama ba ang intindi ko? Para sa agriculture yata in general. Oo. Ilan ba ang hectares na? Siguro nga 40 hectares siguro. Ganon? Yung ginagamit ngayon. Okay. That's forage area. Okay. Forage. Ano mga damo ang nandun? Meron kami napier, guinea grass. Napier, what else? Guinea grass. Tapos meron Linya? Guinea. Guinea? These are good for for cows and So, improve sila, improve pasture. That means per unit area, malaki yung yield. Unlike kasi yung normal grasses lang natin, konti lang yung yield or konti lang yung harvest mo. So hindi siya ideal for production ng mga ruminants. Okay. Yan yung number one criterion in choosing the kind of grass for pasture, for foraging. Maganda yung yield. Kasi syempre baka, ang dami rin kinakain. Doki, ano nga ba, ilan dapat ang per head ng baka? How big should you allot per baka? Magdepende siya, ma'am. But kung halimbawa, kung rule of thumb is, kung halimbawa yung pasture is yung native lang, yung mga normal grasses lang tinutubo. 1 hectare niyan, isang cow lang yan ang masustain niya. On a daily basis? Wow! Kasi ilang cow heads meron tayo? around 30 yata ngayon. So kaya ng ating property. Kaya Yun ng lang, MSU. masyadong mainit. Yun lang. Kasi namamatay din yung grass, di ba? So may irrigation ba tayo dyan? Meron kami dun sa likod. Meron kaming sprinkler system. Okay. Pero syempre, yung ibang areas hindi walang irrigation system. Oo. Mahirap. No problem. Kaya masaya kami kapag umuulan. Yes, kasi rain-fed ang ating grass. Yes. By the way,
Dr. Alexis Miole is our university veterinarian, and he also teaches in the animal science department, and he is currently the chair also of the animal science department under the College of Agriculture. And Doki is also part of our MLAFAR project team. We're so happy to have you, Doki. And then finally, MC. O, anong background mo, MC? So, I'm a fresh graduate from MSU Johnson. 1 year. Ha? Still 1 year. 1 year old ka pa lang? Okay, sige. Tapos, From BS Biology, major in microbiology. And my future plans is to become a baker, a gamer, a teacher, and at the same time a researcher. wow! Pakiulit! Pakiulit! MC, ngayon ko lang yan narinig. Seryoso yan? Oh, gusto ko maging baker, a gamer, a teacher, and a researcher. Paano mo ipagsabay-sabay kaya yung apat na yan? Kung ayam ako natutulog, ma'am. Using 3. Gising ka na, kasi baker alas 3 sa umaga. Oo, yes, ma'am. Kasi ako So, na 7. sige, pagluto mo kami gawan mo kami ng pandesal. Yung gourmet. Banana bread. Oh, gourmet na pandesal. Banana cake and cream. Masarap ka mag-banana. Hindi nga MC, seryoso to. Seryoso to. Yes, ma'am. Seryoso, ma'am. Tapos ang kakapasok ka pa ng alas 8? Yes, ma'am. Maaga pa yan. Hindi ba yan unhealthy? Hindi, 5 hours. At least naka 5 hours, ma'am. O hindi ha, dapat 6 to 8 Pag hours. magkatanda tayo, lumiliit ang ating sleeping time. Sige nga. Sige nga. O, expert na rin siya ngayon. O, sige. Please cite the reference for that. Bingo 2024. Yes, ma'am. Saan mo natutunan yan, Aber? Nakita ko lang sa post ng Facebook. Very reliable. So, social media addict. Yan. Oo. Mga kwan pa naman, mga simple na bake, like Spanish bread, Oh! croissant. MC ha, sisingilin ka namin. Patikman mo kami niyan. Banana cake, na-try na namin noon. Nakatikim na sila ng banana cake mo? Patikman mo kami. Patikman mo kami. Ano? Ma'am, nagdala yun siya one time ng isang bilao na Na? Valenciana. siya. Sa mga Bakit hindi mo ako tinawag? Kaya rin, ma'am, Christmas holiday. So, na kayo sa Kahit na, one call away lang ako. Ang daya. Ang daya nyo. Ikaw gumawa? mama ko, ma'am. Ah, mama mo. May favorite ko ang Valenciana. Sabihin ko, ma'am. Oh. You think you're in the right place right now? I'm talking of the project. Discovering pa lang, ma'am. Hindi ka pa sure. Pero sabi mo, you want to be a researcher. Yes, ma'am. So, like, small steps. Okay. What do you want to be when you grow up? Hindi na ako lalaki. Oh, pareho tayo. Hindi na tayo lalaki sa dalawa. Ito na yun. Ito na talaga yon. Yes. Actually, I'm planning to explore another field. Like, maging professor din. Like ano? You want teaching. Oh, kaya nga gusto ko mag-masteral sana, ma'am. But yes. feel ko talaga I'm lacking. So, I want to experience more. Yes, gain experience. Yeah, tama. Ay, oo nga pala, nag-order tayo nito, no? Nakalimutan natin. Uy, meron pa. Doki, ikaw na mag-ubos niyan. Bea, alam ko na ang plano mo sa buhay. Wala pa plano, ma'am. Pwede ko i-share sa vlog? Ano ba? Hindi ko alam anong plano ko. Gusto mo magkaroon ng friends sa Jensan. Kinabahan siya. Iba. So, viewers out there na mga taga-Jensan, Miss Bea I don't have friends. is really keen on having good friends. Good friends, no? Hindi yung mga naghihit-hit. Saan daw siya pupunta? Comment down below kung saan pupunta si Bea to meet friends. Na nice ha, good friends. Hindi yung mga friends na mag take advantage of her. Diba? Phone number? Anong plano mo sa buhay, Lindon? Ngayon, ma'am, wala pa rin. Still exploring pa. Still exploring. But do you like the MLAFAR project? Yes, ma'am. Kaya Kaya man ng tama. Ako, ma'am. Like list ako. Siguro, ma'am, in terms of sa project, siguro is yung
environment lang na like physical environment. Super init. Ayun. Hindi ko kaya. Pero in terms of sa research. Sobra ka naman. Naka-airpod ka naman 8 hours a day. Ay, pero kung Naka-jacket ka pa. Naka-beanie ka pa. O, di ba? Dahil ako ma'am kasi for wala akong sunscreen. So yun na. Pero sa research po, ma'am, masaya naman talaga kasi parang since high school research natin lang alam ko. Pero okay lang sa'yo na micro-based. Yes ma'am. May natutunan ka naman. Opo. Marami na ma'am. Okay. So, ganyan ang mga pag-iisip ng mga, hindi na to mga bata eh. Kamusta naman ang ating pagkain, o di ba? Sarap. Sarap. Yung isa, ayun. Masarap yung ano. Masarap din yan. Tignan mo si Doki ang daya. Tahimik lang. Tahimik lang siya, pero inuubos niya na yung isang plato na malaki. Ay, ako din pala. Malaki din ang plato ko. Wala nang laman. Meron pang sandwich. Lindon. Oh, Lindon. Cheat day ko na lang ngayon ma'am. Kahit Oh, Saturday pa. wag ka na mag-dinner ha, mamaya. Wag ka na mag-dinner. Yun pala. Kasi 'di ba, ladies and beauties and beasts. 'Di ba, Jensen is not really, it's not like Davao City or Cebu City or Manila, Metro Manila na madami kang mga night life, no? So how do you entertain yourselves after work? How do you do your work-life balance? Kasi ma'am, for the past month, ang goal ko everyday is 10,000 steps a day. Talaga? Yes ma'am. Actually 11K na ako ngayon kasi nag-jogging ako kanina morning. Ang focus ko ngayon is more on Health. health. Okay. Kasi someday ma'am sisingil talaga ang katawan. So dapat I alagaan. totally agree. Yes. And I feel it now. Yung exercise, parang nakaka-help dito siya sa pag-function ng brain. Yes. Oo. Tsaka, ang recommended is jogging ka sa field. Yung may maraming oxygen. Wag yung Maraming sa jeep. trees, marami ano. So, maganda yun sa campus. Opo, ma'am. Oo. Doon ako, ma'am. Sa Dala campus. tatong ikot, ma'am. So early in the morning, Yes, pumupunta ka? ma'am. Dala lang ko ID. Yeah, I'm boring. Sa ano lang ma'am, pag-uwi, Boring. pahinga, basa lang ng yung hobbies. Ay, you like love- reading? Oo. Yeah, I Anong love- mga books nire-read mo? Hindi ma, it's not the literal na learning books. Like manhwa. Hindi ko naman sinasabi na Campbell ang ma'am. binabasa Oo, mo. ma'am. O kaya si Brock, si Madigan Yan. et al. Like, Diba? alam, manhwa. Yung ma'am, yung mga Parang comics. Comic. Oh, parang comics Manga? siya. Oh, manhwa ma'am. Kasi, Manga, ma'am, is Japan. Oo, Korean Manhwa is manhwa. Korean. Oh. Ano naman nakukuha mo dyan? Ano ma'am, happiness. Entertainment. You know, ma'am. May saysay naman ng mga pag plots niya. Pag ma'am, pag pagod ka, tapos Oo. you want to chill. Pag mag-isa, Kasi, basa ka, pag ganyan kasi, you don't have to exert so much brain power. Yes, ma'am. Talaga. I understand. Kaya I understand. boring that. ako. Oo. Ako lang gusto ko mag-isa. Ito, si Kikay. Sige, kaya, sige. Kikay, what do you do? Kasi, hindi, ito, sabihin natin sa ating mga viewers, ha. Kasi Bea is a Manila girl. Yes. No, oo. And yet, we are so fascinated about her decision na pumunta dito sa Mindanao. And hindi lang basta-basta kung saan Mindanao. Jensen pa talaga. Malapit na sa Pinas. Hindi naman nice naman sa Jensen. The people, actually, one thing I like about Jensen is, yes. Yeah. Iba ang Oo, tao. di ba, MC? Ano masasabi mo sa mga tao dito? Mas friendlier po at mas Correct. accommodating. Yes. Hospitable. Yes. Let's say Davao, Manila. Totoo yun. I agree. Mas ma-feel mo na you are parang family, no? Ay, yes, ma'am. Oo, ganun. Oh, hindi pa niya na-feel kasi wala pa siyang friends. From La Union and Pangasinan. So, Totoo naman. province siya. Oo. So, parang Oo. work is in Manila lang. School and work is in Manila. You don't associate that as home. Hindi. Okay. I see. So, okay lang ang ganitong Setup. Yes. parang
ganito, ang tawag Laid dito, laid back. You still have a feel of the city life. At the same time, Whenever I go to Lagaw, yun lang. Kasi sobrang walang-wala. o di ba pag feeling mo nasa syudad kapag nandito ka sa Fajopi? Di ba? Okay. Bakit ka nagtatawanan? Anong masama sa tanong ko? May book kasi siya mo. The Subtle Art of Not by Mark Manson. Okay, ano natutunan mo dito? Don't give up. In this generation, defining self-help guide, a super blogger shows us that the key to being stronger, happier people is to handle adversity better and stop trying to be positive all the time. Interesting. Pangit lang ng Kasi sometimes there's toxic positivity na you have to always be happy and be positive with everything. Pero it's okay. It's okay. Sometimes you just don't give a fuck. One statement there that really jumped out of the page for you. Ang dami kong highlights. Isa lang. Share mo lang. The pain of honest confrontation is what generates the greatest trust and respect in your relationships. Suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage and perseverance. So can you please laymanize? Ma'am naman, nagbasa lang ako. So how does that apply to you? Hindi ma'am, it's random lang. Random lang. Okay, sige. Okay. In short, ano ang message doon? Hindi ko na-gets. Nahulog ang brain ko. Kathleen. Sige. Ang part dito is suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage and perseverance. Right. Dagdag ko dyan. In this life, there will always be trouble. Yes. But take heart. MC, ikaw, syempre alam ko, nag-gaming ka na naman. Hanggang 2:00 ng umaga. Aside from gaming, may social life ka ba, MC? And don't tell me na yung mga kausap mo sa games mo na yan ay socialization yan, ha? I will beg to disagree. Yes, ma'am. As in, kung kayo din nag-uusap sa sa games. Ayan na, paluin mo, ganon. Bumba! medyo may higher rank ang inuusap namin, ma'am. Kaya, Higher rank? Ano yun? iniisip namin yung economy kasi sa laro. Like, parang ang laro kasi is like economy driven sa mga players. Ang binibenta mo sa laro is like maka-affect din sa ibang market sa loob ng laro. But there's really no exchange of cash. Ang gastos ko. Ay, naku ma'am, pa-Gcash yan. Sino may Gcash sa inyo? Okay, so alam na natin sinong pupuntahan natin pag need natin Gcash. Si Bea. Realization ko Ano ba? sa conversation natin. Don't give a fuck. Hindi naman. No, it's yung generation gap, totoo pala talaga yun. Yes, talaga ma'am. Ma'am, ewan ko, ka-generation ko pa sila. Pero hindi na kami yung recent. Meron na. Ka-generation ko sila, ma'am. Kayo ni Doki magka-generation. Doki, magka-henerasyon tayo. Sabi naman. Ano bang mga generations? Okay, baby boomer, then Boomer. I-google nyo na lang yan. May mga sinasabi kayo na Hindi mo na alam. hindi ko Hindi mo magets. I have to ask more questions to understand. Yung mga ganyan. Pero that's the beauty of yung accepting na each person, even within the same generation, di ba, may pagkakaiba. Sabi nga ni Doki, he belongs to this generation, pero he doesn't I belong sa ganun na generation. yung in terms of your mga kasi si Doki naman kakaiba to, extra mature ito at saka 3 lisensya niyan: license agriculture, license veterinarian, and by driver's license. Registered na din, SIM card. Yung pa pala pang-4, registered SIM card holder. Di ba? Iba yung, at saka iba yung level ng jokes nyo. sa mga jokes ko. Pero nakaka-ride ako Paano pag-apat Nagigets ko rin. Oo, 4 na beses ako
Yes. Pero ito yung isa kong realization na ang dami-daming mga acronyms na lumalabas na hindi ko, ano daw, what XOXO? Ano ibig sabihin? Cross out, cross out? honest ako dyan. So, that's now the challenge, no, for yung communication. Because of the generation gap, there is some communication issues. Diba? Anyway, papasalamat ako dito sa aking mga beauties and beasts. Yes. Salamat ha sa pag-appear nyo sa aking vlog. I really enjoyed our food at Fajoli. Congratulations kung sino pong may-ari niyan. Baka naman. May libre tayong isang meal. Sige, so yun lang po. Bye!